Good morning sa lahat. Tara magbasa na tayo ng ating libro guys. Magandang balita Biblia. Today is 20 December 2023. Happy birthday to me. Good luck, good health, and God bless. And fit to work tayo parati para masaya ang buhay. Nandito na tayo sa aklat ng Ikalawang Kronika, chapter 26. Si Haring Uzzias ng Juda. Ikalawang Kronika chapter 26 verse 1, ginawang hari ng buong Juda si Uzzias sa gulang na 16 bilang kahalili nang namatay niyang ama si Amazias. Guys, pakisabayan niyo rin ako ng basa kasi nagmamadali talaga ako today. So baka may mainam na yung kasabay ko kayo nagbasa. Para pare-pareho din tayo dito matuto. Okay, ulitin ko. Ikalawang Kronika chapter 26 verse 1, ginawang hari ng buong Juda si Uzzias sa gulang na 16 bilang kahalili nang namatay niyang amang si Amazias. Verse 2, sa panahon ng kanyang paghahari, nabawi niya ang lungsod ng Elat at muli itong itinatag para sa Juda. Verse 3, 16 na taong gulang si Uzzias nang maging hari at 52 taon siyang naghari sa Jerusalem. Ang ina niya ay si Jecolias na taga Jerusalem. Verse 4, si Uzzias ay naging kalugod-lugod kay Yahweh tulad ni Amazias. Verse 5, habang nabubuhay si Zacarias na nagturo sa kanya na matakot sa Diyos, naglingkod siya ng tapat kay Yahweh at pinagpapala siya ng Diyos. Verse 6, sinalakan ni Uzzias ang mga Pilisteo at winasak ang mga kuta sa Gat, Jabne at Asdod. Nagtayo siya ng mga lungsod sa nasasakupan ng Asdod at ng mga Filisteo. Verse 7, tinulungan siya ng Diyos laban sa mga Filisteo at mga Arabo na naninirahan sa Gurbaal at laban sa mga Meonita. Verse 8, nagbabayad sa kanya ng buwis ang mga Amonita at nakilala siya hanggang sa Ehipto dahil sa kanyang kapangyarihan. Verse 9, nagtayo rin siya ng mga kuta sa Jerusalem, isa sa may pintuan sa sulok, isa sa pintuan sa libis at isa sa panulukan ng Zion at ng Ophel. Verse 10, nagpagawa rin siya ng mga toring bantayan sa ilang at nagpahukay ng maraming mga balon para sa kanyang mga kawan sa mga paanan ng burol at sa kapatagan. Palibhasay, mahilig siya sa pagbubukid. Kumuha siya ng mga magsasaka sa kanyang bukirin at mga tagapag-alaga ng ubasan sa kapatagan at kaburulan. Ikalawang Kronika chapter 26 verse 11, si Uzzias ay mayroon ding hukbo ng mga kawal na handa sa labanan. Nasa ilalim ito ng pamamahala ni Hananias. Nahati ito sa maraming pangkat ayon sa listahang ginawa ni Jeiel sa nakalihim at ng tagapagtalang si Maasiyas. Verse 12, may 2,600 pinuno ng sambahayan ang namamahala at sa kanyang ulitin kayo yung verse 12 guys. May 2,600 pinuno ng sambahayan ang namamahala sa kanyang hukbo. Verse 13, nubuo ito ng may 300,750 magigiting na mandirigma na laging handang lumaban at magtanggol sa hari. Verse 14, silang lahat ay binigyan ni Uzzias ng iba't ibang sandata tulad ng panangga, sibat, helmet, pana at tirador. Verse 15, sa mga turi at mga panulukan ng Jerusalem, naglagay siya ng mga kasangkapang ginawa ng mahuhusay na panday upang ipanghagis ng sibat at ng malalaking bato. Naging tanyag si Uzzias at naging makapangyarihan dahil sa tulong na nagmumula sa Diyos. Pinarusahan si Uzzias dahil sa kapalaluan. Ang lalim ng kapalaluan, di ba kapalaluan is kasalanan ba yun? Malalim yung salita na yan. Ikalawang Kronika chapter 26 verse 16, subalit nang maging makapangyarihan si Uzzias, naging palalo siya na siyang dahilan ng kanyang pagbagsak. Nilapastangan niya ang Diyos niyang si Yahweh nang pumasok siya sa templo upang maghandog sa altar na sunugan ng insenso. Verse 17, sinundan siya ng paring si Azarias kasama ang 80 matatapang na pari ni Yahweh ng 80 matatapang na pari ni Yahweh. Verse 18, nang makita
Siya ay sinabi, anahin ko muna to, may nag-pop up eh. Kasi nagugulo tayo guys pagka may nagpa-pop up na ano sa cellphone natin. Siya ay sinabi nila, ulitin ko yung verse 18, nang makita siya ay sinabi nila Haring Uzzias, wala po kayong karapatang magsunog ng insenso para kay Yahweh. Tanging ang mga paring mula sa angkan ni Aaron lamang ang inatasan ng Diyos sa katungkulang ito. Lumabas na kayo rito sa banal na dako, nagkakasala kayo sa ginagawa ninyong iyan. Hindi sinasang-ayunan ng Panginoong Yahweh ang ginagawa ninyo. Verse 19, nagalit si Haring Uzzias sa mga pari. Siya ay nakatayo noon sa tabi ng altar na sunugan ng insenso. Ngunit ng sandaling iyon ay nagkaroon siya ng sasakit sa balat na parang kitong sa noo. Verse 20, nang makita ni Azarias at ng mga pari ang nangyari kay Uzzias, pinalabas nila ito agad. Hindi naman ito tumutol sapagkat naramdaman niyang siya'y pinarusahan na ni Yahweh. Verse 21, hindi na gumaling ang sakit sa balat ni Haring Uzzias hanggang sa siya mamatay. Ibinukod siya ng tahanan, inalisan ng lahat ng katungkulan at pinagbawalang pumasok sa templo ni Yahweh. Ang anak niyang si Jotam ang namahala sa palasyo at sa buong lupain. Verse 22, ang iba pang mga ginawa ni Uzzias mula sa simula hanggang katapusan ay itinala ni Isaiah na anak ni Amos. Verse 23, nang ito'y mamatay, inilibing lamang siya sa puntod na malapit sa libingan ng mga hari sapagkat siya ay nagkaroon ng sakit sa balat na parang kitong. Ang anak niyang si Jotam ang humalili sa kanya bilang hari. Nandito tayo sa aklat ng Ikalawang Kronika, chapter 27, si Haring Jotam ng Juda. Basa. Ikalawang Kronika, chapter 27, verse 1, si Jotam ay 25 taong gulang nang maging hari at 16 na taon siyang naghari sa Jerusalem. Ang kanyang ina ay si Jerosa, anak ni Zadok. Verse 2, tulad ng kanyang amang si Uzzias, ang mga ginawa niya ay naging kalugod-lugod sa paningin ni Yahweh, ngunit hindi niya ito tinularan sa pagpasok sa templo upang magsunog ng insenso roon. Sa kabila nito, nagpatuloy pa rin sa pagkakasala ang sambayanan. Verse 3, ipinagawa ni Jotam ang hilagang pintuan ng templo at pinatibay ang pader ng Jerusalem sa gawing Ophel. Verse 4, nagtayo siya ng mga lunsod sa kabarulan ng Juda. Gumawa rin siya ng mga kuta at bantayan sa kakahuyan. Verse 5, nakipaglaban siya at nagtagumpay sa hari ng mga Amonita. Nang taong iyon ay nagbayad sa kanya ang mga Amonita ng 3,500 kilong pilak, trigo na nakalagay sa 10,000, malalaking sisidlan at sibada na nakalagay sa 10,000 malalaking sisidlan. Gayon din ang ibinayad sa kanya ng ikalawa at ikatlong taon. Verse 6, dahil sa kanyang pananatiling tapat sa Diyos niyang si Yahweh, lumaki ang kapangyarihan ni Jotam. Verse 7, ang ibang mga ginawa ni Jotam sa panahon ng kanyang paghahari, pati ang lahat niyang pagkipaglaban at ginawa sa panahon ng kapayapaan, ay nakasulat sa kasaysayan ng mga hari ng Israel at Juda. Verse 8, 25 taong gulang siya nang maging hari at 16 na taong siyang naghari sa Jerusalem. Verse 9, namatay siya at inilibing sa lungsod ni David. Ang anak niyang si Ahaz ang humalili sa kanya bilang hari. Bukas na itong chapter 28 guys. Si Haring Ahaz ng Juda. Bye everyone. God bless.